Praise the Lord. Good morning po. Ang hina yata ng boses niyo, parang nabigla lang yata kayo na imbitahan ako rito sa lugar na ito. Well, purihin po ang Panginoon. At may gagawin po ako mga kapatid, yung ating po online na series sa aklat ng Hebrews ay itutuloy ko po rito. So kayo po ay nakauna sa araw na ito. Ito po ang video na ito ay malamang mapapakinggan pa sa Sunday o mapapanood pa sa Sunday. Kaya pinagpala kayo dahil kayo ay mauuna. Hinihiling ko po na tayong lahat ay magsitayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. At buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat ng Hebrews 11:35 to 40. Hebrews 11:35 to 40. Ito po yung teksto natin ngayong araw na ito. Nais kong sabihin sa inyo na ito na yung pinakahuli sa series ng chapter 11 na tinawag kong Ancients of Faith. Alam niyo marahil yung bagay na yan kung kayo ay nakaseri rin sa panonood sa mga video dito sa Hebrews chapter 11 o kaya sa aklat o kabuuan ng aklat ng Hebreo. Sundan po ninyo at basahin ko po. Sabi niya, women received back their dead, raised to life again. There were others who were tortured, refusing to be released so that they might gain an even better resurrection. Some faced jeers and floggings and even chains and imprisonment. They were put to death by stoning. They were sawed in two. They were killed by the sword. They went about in sheepskin and goatskin, destitute, persecuted, and mistreated. The world was not worthy of them. They wandered in the desert mountains, living in the caves and in holes in the ground. These were all commended for their faith, yet none of them received what had been promised, since God had planned a better for us, so that only together with us would they be made perfect. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Makakaupo na po kayo. Praise the Lord. Praise the Lord. Mga kapatid, ito na po yung pang-24 na mensahe natin dito sa aklat ng Hebreo. Pang-10 dito sa Hebrews chapter 11, kung nasusundan po ninyo. And then pang-9 sa Ancients of Faith. Yung kasing isa ay introduction at parang definition ng tungkol sa pananampalataya. Pagkatapos ay nagbigay siya ng mga lalaki na tinuntun niya kung anong uri ng mga pananampalataya meron sila. Magandang sukatan sa ating pananampalataya ang ating ginagawa sapagkat alam niyo kung bakit sinasabi ito ng Biblia ay dahil ang daming modernong uri ng pananampalataya. Last Sunday ay nandun sa video ang mga sinasabi ko tungkol dito. Ang modern faith preachers ay ipinapangako ang mga bagay sa mundong ito na yan ay pinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham at ni Moises sa kanyang mga kautusan. Those are modern faith preachers. Mga peke sila sapagkat ipinapangako nila sa mga tao ang hindi pangako ng Diyos sa kanila. Sapagkat iba ang Old Covenant sa New Covenant. And we as Christ believers supposed to be are in the New Covenant. Sana po ay alam niyo yung katotohanan yan. Agad tayo pumunta dito sa unang saknong sa verse 35. Ganito ang sabi. Women receive back their dead, raised to life again. Ilan po ang alam niyo na muling binuhay sa banal na kasulatan? Marahil makakapag-mention kayo ng ilan, pero kung titingnan ninyo ay marami-rami rin. Siguro mga nasa 9 o 10. From Old to New Testament. Pero isang bagay na nais kong malaman ninyo, na unang-unang binuhay, hindi yung kinuha na buhay, na unang-unang binuhay na namatay ay wala iba kundi si Moises. Alam ba ninyo yun? Si Moises, sapagkat siya'y namatay bago pumasok sa lupang pangako, subalit, hindi na matagpuan ang kanyang bangkay sapagkat pagdating sa Judas
ika-9 na talata, sapagkat isang chapter lang yan, ay pinag-agawan ni Archangel Michael at ni Satanas ang kanyang bangkay. Yun ang revelation doon na ibinigay kay Judas. Hindi si Judas na nagkanulo sa Panginoon, kundi si Judas na kapatid ng Panginoon. At kung babasahin niyo ang Matthew chapter 17, doon sa tinatawag na Transfiguration, si Moises ay lumabas doon. Nangangahulugan na buhay siya. Binuhay siya. He is the first person who came to life again. Now, maraming mga binuhay dito. Ano ang ibig sabihin nito? Na dahil sa pananampalataya, ay may mga taong nabuhay. Marahil ay pananampalataya ng iba ang naging kasangkapan para sila yung muling mabuhay. Pero ang isang bagay na gusto kong makita nyo dito, na ang kanyang sinasabi pagdating dito, ay parang pagbabago lang mula doon sa mga binabaybay niya, sa mga lalaki at babae sa lumang tipan o pakikipagtipan ng Diyos, tungo sa bagong pakikipagtipan ng Diyos. Ipapakita ko po sa inyo yan. May binuhay sa pamamagitan ni Elias, 1 Kings chapter 17. May binuhay sa pamamagitan ni Eliseo na isang bata rin. At may nabuhay pa nung si Eliseo ay patay na at nagmamadali ang mga Israelita para ilibing yung isang lalaki, at nung masagi nito ang buto ni Eliseo ay bumangon at nabuhay. Alam ba ninyo yung kwentong yan? Amen. But anyway, hindi siya binabanggit dito. And then, may nabuhay sa pamamagitan na ng Panginoon. Tandaan ninyo, ang Panginoon ay nabuhay sa panahon ng lumang tipan. Hindi pa siya nabuhay sa bagong pakikipagkasundo ng Diyos. There is a difference between Old Testament and Old Covenant. So Jesus lived in the essence of the Old Covenant. And it was written in the New Testament. Yan ang sinasabi ng Galatia 4:4. And then may nabuhay pa yung anak ni Jairus sa Luke chapter 8. And then, binuhay ng Panginoon si Lazarus at ang Panginoon mismo. Ang punto ko rito mga kapatid ay, mukhang ito yung tinatawag na transition sa pagpapaliwanag ng author dito sa mga bagay tungkol sa pananampalataya. Karamihan sa mga pananampalataya na nasa Old Testament ay napapakilos nila ang Diyos para sa kanilang personal na pakinabang, lalo na sa physical. Pero mamaya ay makikita nyo na ang Diyos ngayon ay kumikilos sa mga tao ng kakaibang paraan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. So itong tungkol sa mga pagkabuhay na ito is just a transitional. Ano yan? Tungo sa pagbabago. Na ito palang chapter 11 ng Hebrews ay hindi lamang ang mga tinutukoy niya ay mga tao sa lumang tipan, kundi mga nabuhay sa panahon ng Panginoon at sa tingin ko ay sa panahon din ng mga apostol. Say amen. Amen. So ganito ang sabi sa second sentence ng verse 35. There were others who were tortured, refusing to be released so that they might gain an even better resurrection. Dito ay may mga tumanggi na maligtas sa kamatayan dahil inaasam na nila ang muling pagkabuhay. Makikita nyo na nagbago na yung ipinapakita ng author dito. Sa verse 11 to 34, lahat ay obvious na mga tao sa lumang tipan. Pero pagdating dito, mukhang nagpapakita na siya ng mga tao sa bagong tipan. Sabi niya, they were tortured, refusing to be released. Alam niyo, sa Old Testament o sa Old Covenant, pag ikaw ay nasaktan ng kalaban mo, ang ibig sabihin niyan ay may problema ka sa Diyos. Tingnan niyo ang Israel. Ang mga Israelita ay nagagabi lang ng kaaway nila kapag sila ay may problema sa kanilang relasyon sa Diyos. Pero pagdating sa bagong tipan ng ating kapanahunan,
pinapahintulutan ng Diyos na mapagtagumpayan tayo ng mga kalaban katulad ng mga apostol, ang Panginoon, dahil yan ay iba na. Mga kapatid, isipin nyo ito. Ibig sabihin, pastor, hayaan ko lang ang mga kalaban ko na pagtagumpayan ako. Depende. Ganito yan. Nasa Diyos yun eh. Sa panahon natin, hindi na ipinangako ng Panginoon na lagi tayong magtagumpay sa mga kalaban natin. Ang kalaban natin, unang-una sa lahat, ay ang ating sarili. Nais alisin ng Diyos ang lahat ng hindi katulad ni Kristo sa atin. At nakikita niyo ang karatulang yan? In pursuit of Christ likeness tayo. At si Kristo ay hindi niya pinagpapatay ang kanyang mga kaaway, sa halip ay pinahintulutan niya na siya'y mamatay. Hindi sinabi ng mga apostol yung sinasabi ng maraming modern preachers sa ating kapanahunan. Ano sinasabi nila? No weapons forged against me shall prosper. Ano ibig sabihin nun? Walang sandata na magtatagumpay laban sa akin. Sa Old Testament yan. Pero tingnan nyo, ang mga New Covenant people, pinapahintulutan sila ng Panginoon ng napakaraming mga ginagawa ng kaaway nila sa laban sa kanila. Anong mga utos ng Panginoon kung pagdating dito? Huwag niyong labanan ng masamang tao. Pag kinuha ang iyong tunika, ibigay mo pati ang iyong balabal. Hindi ba ganyan ang utos ng Panginoon sa New Covenant? Pero sa Old Covenant, mga kapatid, pag hindi ka nagtatagumpay laban sa mga kaaway mo, ikaw ay may problema sa relasyon sa Diyos. Yan ang isang bagay na tandaan nyo sa ating pananampalataya. Maraming mga preacher sa ating kapanahunan, kailangan ay magtagumpay sila laban sa kanilang kaaway para masabi na kakampi nila ang Diyos. Eh bakit hindi nangyari sa Panginoon at sa mga apostol? Hindi niya ba naiisip yan? Kaya maging maingat kayo sa mga magagandang pangako. Kung mahintulutan ng Panginoon na tayo magtagumpay, okay yan. Kung mahintulutan ng Panginoon na tayo ay patayin dahil sa pananampalataya, hindi yan bago. Ang mga pagkabilanggo, ang mga pag-aalimura, kaya sinabi ng Panginoon, blessed are you when people insult you or persecute you and tell all kinds of evil lies against you. Rejoice and be glad because great is your reward in heaven. Nakikita niyo ang kaibahan sa panahon ng Panginoon? Alam ko kayo mga Kristiyano, siyempre gusto niyo na laging matagumpay ang buhay niyo, kaya naman tayo, hindi tayo nagpapakita ng parang panlulumo. Ang lagi natin gusto, o kaya sa ibang mga churches, ang lagi nilang gustong ipakita ay talagang masigla sila, talagang nandun yung parang ganado sila sapagkat ang Diyos nila ay buhay. Mga kapatid, kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, patay ka. Kahit ano pang sasabihin mo na ikaw ay tinatawag na nandun yung exuberant. Ikaw ay laging masaya. Ganyan ang mga Kristiyano, nagpapanggap na parang walang problema, para sa ganoon ay masabing buhay ang kanilang Diyos. Not with the New Covenant believers. Isa itong pandaraya na katuruan sa ating kapanahunan. Ang daming na-torture sa Aklat ng Gawa, mga Kristiyano. Bakit? Kasi pinapahintulutan niya ng Panginoon. There will be greater reward in heaven. Diba? Pagka pinapahayo tayo, ano sabi ng Panginoon? Mag-ingat kayo sa mga asong gubat. Eh bakit maraming Kristiyano hindi humahayo? Kasi takot sila na alimurahin, alipustahin, pagsabihan ng hindi maganda. Kasi akala nila talo sila. Pero hindi ka talo pagdating kay Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Pag pinag-aaralan nyo ito, mga kapatid, may sinabi siya na they refuse to be released. Sinong ayaw mapalaya sa bilangguan? Sino? Wala. Abay, masaya ka pag lumaya ka mula sa bilangguan. O kaya, tingnan nyo ang mga Israel. Pag sila ay dumating na sa panahon ng paglaya, masaya na yung mga yan. Pero yung mga sinasabi niya rito, okay, if you destroy me, if you kill me, if you murder me, praise be to the God of heaven. Ganyan ang mga Kristiyano sa New Covenant. Hindi yung tinatanggi natin yung mga bagay na parang bagang tayo ay talunan kapag nagtagumpay ang ating mga kalaban. Mga kapatid, ulitin ko lang. Ang tagumpay natin sa New Covenant
ay napagtatagumpayan natin ang mga bagay na hindi katulad ni Kristo sa ating buhay. Kasalanan nyo. Because Christ is the standard of God. Siya yung ating model. Kaya sabi ng Biblia, all have sinned and fall short of the glory of God. Christ is the glory of God. Siya yung standard, siya yung dictionary, siya yung model para sa atin. Ano bang hindi katulad ni Kristo na maging mga tugon natin sa mga circumstances sa ating buhay, kasalanan yon. So ang pagtatagumpayan natin ay tayo. Ang mga higante natin ay hindi sa ating kapaligiran. Kaya nga sabi ng Biblia, wrestle not against flesh and blood, but against the principalities of the ruler of darkness. Nakukuha niyo? Amen. Ang kalaban natin ay ating mga personal na kagustuhan sa ating sarili. Kailangan pagtagumpayan mo yan. Sabi mo sa katabi mo, dapat ay maging matagumpay ka. Amen. 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 Sinabi sa 36, some face jeers and floggings and even chains and in prison. Sino yung mga yan, mga kapatid? Sino yung mga bibilanggo, pinag-uusig, sinaktan, ibinangaw, at ibinilanggo? Tingnan nyo aklat ng Gawa. Ang iglesia ng Diyos na totoo ay ipinanganak sa pasakit, persecution. Gusto niyo ba yon? Hindi, pero alam ng Panginoon na lahat ng tagasunod niya sa mundong ito, galit si Satanas. Bakit ko sinasabi ito, mga kapatid? Sapagkat gusto kong makita nyo na ano man ang danasin nyo rito, hindi nangangahulugan na galit ang Diyos sa inyo. Sapagkat inilagay ng mga mangangaral sa mundong ito o ng Diablo sa ating kaisipan na kapag tayo ay tila talunan, maraming problema, tayo ay may problema sa Diyos. Hindi po yan. Kaya nating magtiis. Pagtitiis ang ipinangako ng Panginoon sa atin. Can you say amen? Amen. Pag hindi tayo nagtiis, hanggang saan ka? Dahil sa maraming Kristiyano, ang alam nila ay laging tagumpay, 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 hindi na sila nagtitiis sa mga pinagdadaanan nila na hindi maganda. Akala ng marami, ang pagpapala ay material na bagay. Pag ikaw ay parang kulang na kulang sa buhay mo, wala kasi si Lord sa iyo. Narinig niyo na yan? Ang alam ko, hindi tayo ginugutom ng Panginoon. Lahat ay ibibigay niya kung kagustuhan niya. Walang mahirap para sa Diyos. Can you say amen? Amen. Gusto ko ipakita sa inyo ito, mga kapatid. Bago lalangin ng Diyos ang tao, nilalang niya sa loob ng 5 araw ang lahat ng pangangailangan ng tao. Wala pang tao. Pinaghandaan na ng Diyos ang lahat ng pangangailangan niya. Kahit mapuno pa ang mundong ito, hindi magkukulang ang tao. Ang problema ng mundong ito ay kasakiman. At paano natin matugunan ang pangangailangan natin? Paano tutugunin ng Panginoon ang pangangailangan ng mga Kristiyano sa ating kapanahunan? Ano ang sinabi ng Panginoon? But seek ye first the kingdom of God. Unahin nyo ang pag-ahari ng Diyos. And all these things. Ano yung these things na yun? Pagkain, inumin, daramitin, mga luho. Hindi kasama yan. Mga pangangailangan lang para tayo makapabuhay ng tama at magampanan natin ang nais ng Diyos para sa atin. Amen. Tandaan niyo ito, mga kapatid. Ang daming Kristiyano ay natatangay ng mga aral na kung saan material na bagay ang kanilang pinang-iengganyo sa kanilang mga member. Hindi nyo narinig yung mga ebanghelyo ngayon? God loves you. Sino bang hindi mahal ng Diyos? Kung ipangaral mo sa kanila, katulad ni Pedro, magsisi kayo. Gusto ba ng tao yan? Pagbihira. Galit ang tao dyan, sa totoo lang. Kaysa doon sa God loves you. Pero pag yan ay pumunta sa church na hindi dinapuan ng Espiritu ng Diyos dahil hindi nagsisi, tamad yan sa pag-aaral. Tingnan niyo yung katabi niyo. Hindi ko kayo kilala, ha? Kung yan ay tamad mag-aral, makakulang yan sa Espiritu ng Diyos. Sa totoo lang, mga kapatid, yun ang unang-unang gustong gawin ng Diyos sa atin, na tayo ay matuto sa Kanyang salita, sapagkat galing tayo sa sanlibutan na kung saan ay iba ang ating kaisipan. Di ba?
Kaya nung tayo na born again, ang gagawin ng Espiritu ay yung Espiritu ng Diyos, tuturuan niya muna tayo ng salita ng Diyos. Pero, tulad din ng sabi ni Pedro sa kanyang sulat, 1 Peter 2:2, as a newborn baby, crave pure spiritual milk. Kailangan may kauhawang ka. Umuhawin ka ng banal na Espiritu sa kanyang salita para ikaw ay magbigay din ng panahon. Amen. Ang iglesia ng Diyos ay lugar para makatuto tayo ng kanyang pamamaraan. Ang sanlibutan ay tinuruan tayo ng pagiging makasarili. Laging nakasentro sa akin. Ganyan ang ugaling si Tanas. Kaya pag binasa nyo yung kanyang mga sinasabi sa aklat ng Ezekiel 28, laging me, I. Kasi nakasentro siya sa kanyang sarili. Yan ay naibahagi ni Satanas sa atin noong nahulog ang ating mga magulang. Nadirito tayo, nakasentro tayo sa pangangailangan ng laman. Kulang na kulang tayo sa spiritual. In fact, ang totoo, patay ang ating mga espiritu kung hindi ka pa nabuborn again. Kaya ang True Bread Christian Fellowship, lagi nating pinapadaan sa seminar maghapon. Pinapakain natin. Ganun ang ginagawa natin kasi gusto nating maunawaan nila yung totoong born again. Sapagkat ang born again ng marami, tanggapin mo si Jesus sa iyong puso. Alam na alam ko yan, galing ako dyan. Pero, tingnan mo, tinanggap si Jesus, puro emosyon. Kasi pinasimulan sa emosyon, puro emosyon yan. Gusto yan, tugtugan, gusto yan, laging magaganda. Ang sinasabi mo, pag natamaan niya, aalis na yan. Bakit? Kasi hindi siya spiritual. At yan ang sabi ng 1 Corinthians 2, 9 and 10. Ang mga tao na hindi talaga na born again ay tatanggihan nila ang mga spiritual na bagay, mga katotohanan. Amen. So makikilala mo talaga ang born again. Kaya nga sabi ng Biblia, therefore, if any man is in Christ, he is a new creation. Behold, all things has passed away, all things has become new. Pabaguhin muna ng Diyos ang ating kaisipan. Isesentro na tayo sa tama. At ito ay nakita ko sa buhay ko, mga kapatid. Karanasan ko ito, galing din naman ako sa mga ganyan-ganyan. Puro pa-emotional, puro patanggap kay Jesus, wala namang nangyayari. Sabi ko, Lord, nakakapagod naman ang ganito. Turuan niyo po ako, Panginoon. So, tinuruan po tayo. Ulitin ko lang yung sinabi ng 36, some face jeers and floggings and even chains and imprisonment. Sino sa inyo may gusto niya? Wala. Ayaw natin yan. Pero nangangahulugan na yaray paghandaan natin. Pagka sa mundong ito, talagang nabuhay ka para sa Panginoon. Kakalabanin ka ni Satanas. Nagtataka lang ako sa buhay ko, mga kapatid. Mga Kristiyano, lumalaban sa akin, galit sila sa akin. Dami kong mga kilalang pastor nung araw, nakakasama ko. Pero ang daming galit sa akin nung pinag-i-expose ko itong mga ito. Anong gagawin ko sa katotohanan? Itago ko sa sarili ko? Hindi ko ipangaral? Kung sila walang natutuklas ang katotohanan, hindi ko nakasalanan yun. Ang problema ng mga tao nito, hindi naman sila makipag-usap sa akin na talagang maupo tayo. Pag-usapan ng maayos. Wala. Maririnig ko na lang, ay, yan si Pastor Arthur. Ano na yan? Iba na ang tinuturo niya. Talagang iba kasi hindi na katulad dati na nag-o-online lang, kung ano lang nababasa ko sa mga libro ng mga katulad ko rin Kristiyano. Hindi, mula nung nagbasa ako ng Biblia, marami talaga akong natuklasan. Kaya kung gusto nyo walang matuklasan, huwag kayong magbasa ng Biblia. Mag-online na lang kayo, pumunta kasi sa AI, sa ChatGPT. Ganyan ang ginagawa ng maraming pastor. Sardinas ang ipapakain. Ano sardinas? Nakahanda na. Diba? Sa halip na magpuyat sa Biblia, pag-araw ng gabi ng Sabado, punta na yan sa online. Anong sinasabi ng commentary dito? Mga kapatid, akala lang ninyo, walang kaibahan ang ginagawa natin. Malaki. Hindi ito pagmamalaki. Naawa lang ako sa mga kapwa ko, pastor, na hindi, may problema yan eh. Maraming problema yung mga ganong pastor, yung hindi nakakatuklas sa katotohanan. Bakit marami rin pastor na nag-aaral sa atin? Nabanggit ko sa inyo kanina, yung mga online na tinuturuan ko, tinuturuan ng mga kapatiran. Bakit sila nananatili? Ang dami dyan, may mga
diploma na sa Bible School. Bakit sila nananatili sa ating pag-aaral? Kasi nakikita nila, may iba nga rito. Amen. Ito lang mga sinasabi ko, malaki na ang kaibahan nito sa mga nagtuturong pastor na ang laging inilalagay sa kanisipan ng kanilang mga tinuturuan, material na pagpapala. Sino rin ko sa pagpalayan nila? Sino gusto maging milyonaryo dito? Pakitaas na ang kamay. Mga ganyan, nadali rin ako niyan. Pagkatapos, akala mo ngayon, pag dumating sa iyo ang bilyon, pinagpala ka ni Lord. Yun pala, galing sa flood control. Oh my God. Parang natatawa kayo, parang kilala niyo yung mga nagnanakaw sa pera ng gobyerno. Kasi akala nila, pagpapala yun. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala. Pag ikaw ay nasa ganyang mga posisyon politiko, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, baluarte yan ni Satanas. Amen. Parang di kayo naniniwala. Amen. Nakakita na ba kayo ng politiko na solido magsalita, diretsahan? Kahit nga mga pastor pag nagsasalita, bumibilog lang ng mga ulo. Pastor din ako, pero mga kapatid, ang laki ng pananagutan niya. Gusto mo maglagoy sa apoy? Ayaw mo. Pero hindi dahil ayaw mo. Patutunayan niya, patitibayin niya ng iyong mga pinaggagawa sa mundong ito. Sabi ko nga isang araw, marami ay sisigaw. At yan sinabi naman ng Panginoon. Marami magsasabi sa akin sa araw na yan, Panginoon, Panginoon, nangaral po kami, nagpalayas ng demonyo sa iyong pangalan, ngunit sasabihin ko sa kanila, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng katampalasanan. Sino yung mga yon? Hindi yung mga Muslim, hindi yung mga hindi naniniwala sa Diyos ng Kristiyano. Tumatawag sila ng Panginoon, Panginoon kay Jesus. Kaya lang, mga mapaggawa ng masama. Tingnan niyo yung mga churches, hindi nga nag-aaral ng mga batas ni Kristo. Ano ba ang kasalanan? Unang-una, ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Ang mga kiniklaim ng marami, Old Testament. Meron nga dyan, Pastor, 10 Commandments lang, hindi pa mamemorya. Akala nila yung libro ko na 70 utos. Pastor, ang dami naman yan, bakit kay Lord 10 lang? Sabi ko, ignorante ka. At sinabi mo 10 lang ang batas ng Diyos sa lumang tipan, ignorante yan, iwanan yung mga ganyang pastor. Kahit sino nagtuturo. Pero bakit 70? Kasi sabi ni Pedro, Lord, ilang beses ko ba patawarin ang aking kapatid? Ano sagot ng Panginoon? 70 times 7. Ano yun? Hindi nakakahulugan na 490 o 70. Ang ibig sabihin nun, malamang meron siyang 70 na ipinag-uutos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa batas nga ng Diyos. 1 John 3:4. Punta tayo sa verse 37. Sabi niya, they were put to death by stoning. They were sawed in two. They were killed by the sword. They went about in sheepskin and goatskin, destitute, persecuted, and mistreated. Tingnan nyo ang pinagdaanan ng mga naunang Kristiyano. So ito, sabi ko nga sa inyo, hindi mo ito magagawa sa mga pinili ng Diyos sa Old Testament. Ginagawa lang ito sa mga propeta ng Diyos sa Old Testament. Ang gumagawa sa mga ganyan ay mga Israelita rin. Kaya ang dami pinipersecute yung mga propeta sa Old, katulad nila Jeremias. Lahat naman halos ng propeta na nagsasabi sa mga pinili ng Diyos din, ng mga Israelita, ng katotohanan, sila ay pinag-aalipusta rin. Pero makikita natin dito na sila ay tila sa kapanahunan ng mga apostol. Sino ang maalala niya na pinagbabato sa aklat ng Gawa? Si Esteban. Siya yung unang pinagbabato. He was the first martyr as a Christian. Sino nagbabato? Si Pablo. Dating Saulo. So, makikita nyo, they were sold into, mga kapatid, sabihin natin, nilagari ng pahati. Gusto nyo bang malagari? Ayaw natin, siyempre. Hindi natin alam, hindi natin kontrolado. Alam niyo, hindi naman tayo susubukin ng Diyos na hindi natin kaya. Amen ba kayo? Amen. Pero mga kapatid, kung pahintulutan niya ng Panginoon, actually, pag binasa niyo ang aklat ng pahayag, grabe ang persecution na gagawin sa mga Kristiyano. Sabi nga ng Panginoon, if they had persecuted me, they will persecute you also. Sabi niya sa mga alagad. At nakita naman natin, kahit sino sa mga tagasunod ng Panginoon sa mundong ito, talagang pinipersecute. Sabi ko nga, galit sa'yo si Satanas.
Huwag kang magpapogi, huwag kang mag-iinarte kay Satanas. Hindi kanya pagbibigyan. Huwag na kayo magpa-cute sa mundong ito. Galit sa inyo ang mundo. Once na kayo naging totoo, ang tanging paraan para hindi kayo labanan ng mundong ito, huwag kayong magsalita ng laban sa kanilang mga pinaggagawa. Basahin nyo ang John 15, sinasabi ang Panginoon niya. Sabi ng John 15, beginning verse 18, if the world hates you, remember that it hated me first before it hated me. If they persecuted me, they will persecute you also. Yan ay nangyari lang ba sa mga alagad ng Panginoon? Hindi. Nangyari yan sa lahat ng mga naging totoong tagasunod ng Panginoon. Mga kapatid, sinasabi ko ito para hindi kayo maghanap ng magaan, maaluan, kasi hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos pagka gano'n ang hinanap niyong buhay. Aalukin kayo ng mundong ito ng ganong uri ng buhay, pero sa Panginoon, maging handa tayo. Tingnan niyo ito ang ginawa sa mga Kristiyano. Una, gusto ko muna ipakita sa inyo ito. Ang dami kong natutunan sa Bible School na sinasabi nila, ito daw nilagari na ito ng pahati ay si Isaias. Naniwala naman ako dahil hindi ako ganong katindi mag-aaral ng Biblia ng araw ng panahon na yan. Pero nung sinasabi ito, una yung pinagbabato si Esteban. Kung titingnan nyo, hindi pwedeng bumalik siya kay Isaias. Hindi si Isaias ito, kundi mga Kristiyano na hindi nabanggit sa mga sinulat ng mga apostol. Hindi ito si Isaias. Ano ang punto ko dyan? Ang daming Bible school kung ano-ano lang ang mga sinasabi. Itinuturo. Kahit hindi tama. Tanggap din yan. Mamaya ilalabas na yan ng mga pastor na tinuturuan din at hindi nagre-research ng tama sa Biblia. So sabi niya rito, they were killed by the sword. Mga pinagtataga, pinagbubugutan sila. They went about sheepskin. Sheepskin, parang binabalatan sila. Goatskin. Mga kapatid, bakit niya sinasabi ito? Para hindi tayo umasa ng magaan na pamumuhay kung gusto nating sumunod sa Panginoon. Basta tandaan nyo lang ang sinabi ko, hindi naman kayo pahihintulutan ng Panginoon sa hindi nyo kaya. Depende yan sa pananampalataya. The greater persecution, the greater reward you will have. Amen. Pero tandaan nyo to, mga pinagbabalatan sila. Hindi makatao ang turing ng mga taga-mundo sa mga Kristiyano. Kaya maging maingat kayo sa ating pananampalataya. Now, nanindigan sila dahil meron silang mas magandang pag-asa. Sabi pa, destitute, persecuted, mistreated. Ano sinasabi ng mga modern preachers? Pag kayo na kay Kristo, maluwan ang buhay niyo. He came to give life and have it more abundantly. Alam niyo, ginagamit nila yun sa John 10:10. Hindi ganoon ang ibig sabihin ng Panginoon doon. Makikita niyo ang mga naunang Kristiyano, hindi sila naging maluwan sa mundong ito. Mga kapatid, makinig kayo. Ang kapayapaan natin ay hindi na ibibigay ng sirkumstansya sa mundong ito o mga bagay sa mundong ito. Ang kapayapaan ng mga Kristiyano ay inner peace. Yung nagkakagulo na, ano nangyayari sa kapaligiran mo, pero kay Kristo, nagtitiwala ka. Amen. Ewan ko sa inyo, pero sabi ko, Lord, nangyayari itong mga ito. Pero, should it take my peace? Yan ay maaalis kapag ka ikaw ay nakapanangan sa mga bagay sa mundong ito. Pero kung kay Kristo ka nakapanangan, ano man ang mangyari sa buhay mo, you have eternal life. Naniniwala ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Mamuhay kayo na nakatuon sa buhay na walang hanggan. Wala namang mabubuhay na mahigit 100 taon na halos dito sa mundong ito. Sinisikap na lang ng iba dahil sa 100,000. Pero hindi nabubuhay para sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, mabuhay ka para sa Panginoon. Mabuhay ka. Hindi tayo lugi kay Lord. Matindi kasi mag-reward si Lord. Pag nag-reward ang Panginoon, walang hanggan yan. Hindi yan temporaryo. Sa lumang tipan, mga temporaryo, mga bagay sa mundong ito, mga lupain. Malala ko tuloy si Judas, naghangad din na magkaroon ng lupain. Kaya nagnanakaw. Ano nangyari sa kanya? Bumili ng lupain mula doon sa mga kinukupit. O kung ano ang nangyari sa kay Judas dahil doon sa mga paghahangad sa mundong ito. Yun ang sinapit niya. Punta tayo sa 38.
The world was not worthy of them, wandered in the desert and mountains, caves, in holes and ground. Pag binasa nyo itong mga kapatid, talagang lahat ay negatibong nangyari sa mga Kristiyano. Sabi niya, they wandered in the desert. Malala yun, sabi ng Panginoon sa mga Israelita nung una, mga tagasunod niya, kukubkubin ang Jerusalem. Sabi niya, huwag na kayong pumasok kung kayo nasa labas. Yung mga nasa loob, tumakas na kayo. Maraming mga tagasunod ng Panginoon na nabuhay sa mga bulubundukin, gumawa sila ng mga kuweba sa ibabaw para hindi sila maabot ng tao. Pero pasimula lang yun ng mga pag-uusig sa mga Kristiyano. Now, sabi niya dito sa 39, these were all commended for their faith. Saan sila binigyan ng komendasyon? Pinapapurihan sila dahil sa pananampalataya nila na ano? Na nagkamal ng mga bagay sa mundong hindi. Hindi sila nagkamal ng mga bagay sa mundong ito. Dahil sa kanilang mga tinanggap na pag-uusig, pag-aalimura, pagpatay, pero naging tapat sila sa Diyos. Amen. Yun ang kailangan natin. Maging tapat tayo sa Diyos ano man ang mangyari dahil higit na maganda ang kanyang pangako. Sa 39, yet none of them received what had been promised. Wala daw tumanggap ng ipinangako. Yan ang sabi ko sa inyo, kaya kung naghahanap kayo ng tatanggapin ngayon, baka mawala yung walang hanggan. Pero may contrast ito, may kalaban ito sa verse 33. Pag binasa nyo, lahat sila ay nakatanggap ng pangako ng Diyos. Tama yun sa Old. Pero sa New Covenant, mga kapatid, kahit wala tayo tinatanggap, mabuhay tayo para sa Panginoon. Pero isang bagay na sigurado, meron. Kaya nga sabi ng Biblia, ituunin nyo ang inyong mga paningin sa mga bagay na hindi nakikita, mga bagay na makalangit. Set your hearts on things above, not on earthly things. Set your eyes on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Itunin nyo ang inyong mga paningin sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala. 2 Corinthians 4:18. Tingnan nyo ang mga advices ng mga apostol sa atin. Huwag tayo sa puntong ito. Tingnan nyo mga kapatid, anong nangyari sa Cebu? Nagngangawa yung mga tao. Yung kanilang mga pinagpapaguran, yung kanilang naging kabisihan, instant, naanod. Nawala. Sa ibang lugar, giyera. Sa atin, paano tayo? Wala pa. Pero kung kayo ay tinuturuan ng mga bagay na, naku, hindi ka pinagpapala, kapatid, kasi tingnan mo naman ang buhay mo, wala kang ganito, hindi ka man lang makabili ng bagong medyas. Hindi ganun ang buhay ng mga Kristiyano. Can you say amen? Amen. Kamayan mo ngayon, kapatid. Nawa maging matagumpay ka sa iyong pananampalataya. So, kung tayo ay pinapapurihan ng tao sa mga bagay na nasa atin, tanggap tayo ng tao pag mayaman tayo. Amen ba kayo? Amen. Pag marami tayong ari-arian, papapurihan ka ng mga tao. Pero kay Lord, ano man ang dinaranas mo pero nananatili ka sa iyong pananampalataya, ipagmamalaki ka ng Diyos sa langit. Malala ko si Job ay pinagmalaki ng Diyos kay Satanas. Have you seen my servant? He is faithful. Hindi dito sa lupa. Tingnan mo yung mga born again niya. Tingnan mo. Ganyan-ganyan ba mumuhay ng mga yan? Eh tayo naman, kung tayo malambot na Kristiyano, hindi pinangahawakan ng salita ng Diyos. Oh nga Lord, bakit naman ganito ang buhay? Bakit ako pa Lord? Eh sinong gusto mo? Ikaw kasi ikaw yung nakikita ng Diyos na matatag at nauhubog sa wangis ni Kristo. Amen. Tandaan nyo yung mga pasakit na ito, pinagdadaanan natin sa buhay na ito. Lahat yan, yung mga negatibo, ay ginagamit ng Diyos para hubugin tayo sa wangis ni Kristo. Amen. Basahin yung Romans chapter 8. Yan ang sinasabi ng 28, 29 hanggang sa wakas ng kabanatang yan. Pinapadalhan tayo ng mga pangtanggal ng mga pag-ibig sa mundong ito para tayo maging katulad ni Kristo.
Sabi ng verse 40, since God has planned better, something better, sabi natin, better. Better. Sapagkat ang Diyos ay nagplano ng higit na mabuti, higit na mainam para sa atin, so that only together with us would they be made perfect. Ano sinasabi ng author? Ang Diyos ay may mas magandang plano sa atin. May magandang pangako sa atin. Ano yung mga yun? Mga pangwalang hanggan. Na kung wala kang pananampalataya, magkukumahog ka sa mga bagay sa mundong ito. Yan napakadaling palatandaan. Kung ikaw ay walang pananampalataya, pag may problema, manlulumo ka, manghihina ka, pag may negatibo, ayaw mo na kay Lord. Pagkatapos, nagkukumahog ka sa mga bagay sa mundong ito. Mga kapatid, ikuwento ko lang ito. Nasa 35 years na ako na nagpapastor. Katulad ng sabi ko sa inyo, wala po ako yung katulad ng sahod ng marami. Hindi ako naghanap niya. Nag-pioneer ako after 3 months, tinanggalan ako ng allowance. Sabi ng pastor sa akin, Brad, uwi ka na sa Manila. Sabi ko, hindi pwede pastor, marami nang pag-attend dito. Kung gayon, tatanggalin ka namin ng allowance. Tinanggal. Hindi naman nagutom ang pamilya ko. Sa halip, sa totoo lang, pinagpala yung mga anak ko. Sa ngayon, material ha? Hindi ko sinasabing spiritual. Talagang nagpo-porsige pa rin, pinapanalayan ko yung aking mga. Pero sa pangangailangan, sabi ko nga, kamakailan lang, nandun ako sa Australia. Lahat na i-provide. Nag-preach ako sa Australia. Yung dating elder sa Muntinlupa na pinastoran ko. Siya yung sumalubong, inimbitahan niya ako mag-preach. Siyempre, English. Hindi ko pinablis. Nandun pa rin naman sa cellphone ng asawa ko. Ang point nito. Sa totoo lang, halos lahat ng gastos, sinagot niya na eh. Ganun ang Diyos natin. Sabi ko, ayaw kong pumunta sa Australia, anong gagawin ko doon? Pupunta ako doon kung mangangaral ako. Tinupad ni Lord. Niyayayan naman ako dahil marami akong kamag-anak doon. 5 yung pamangkin ko doon. May mga asawa na, may pamilya, may mga bahay. Bukod pa, nandun na yung anak ko, nandun yung ipad ko, nandun yung pamangkin ko. Ang dami kong pwede nang puntahan doon. Sabi ko, hindi ko kailangan ng mga ganyan. Kung hindi nila ako maglilingkod sa Panginoon, anhin ko ang buhay na ganyan. Dahil alam ko, may pangwalang hanggan. Amen. Amen? Amen. Palapakan natin ang ating Diyos na Panginoon. So, nakaka-relate na kayo. Amen. Amen. Ha? Kung kayo dumaranas, huwag kayo malungkot. Minsan nakakalungkot din. Kaya lang, maapat ma-overcome nyo. Praise the Lord. Basta huwag lang nangyari sa kalukuhan nyo. Ha? Kasi may resulta ang kalukuhan. Pero kung tayo ay tinutuwid ng Panginoon sa mundong ito, hindi dahil galit siya sa atin o parurusahan tayo. Ang sabi ng Biblia, ginagawa niya ito sapagkat nais kanyang hindi makatulad sa sasapitin ng mundong ito. 1 Corinthians chapter 11. At sabi ng Biblia, if judgment begin in the house of God, what shall the end be to them that obey not the gospel of Christ? Kaya tayo, pinapalo tayo ng ating Ama minsan. Amen? Hindi naman lahat laging palo, hindi laging palo, pero talagang hinuhubog lang tayo ng Panginoon sa wangis ng Panginoon sa Kristo. Amen. Purihin ang ating Diyos ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang Ama, nakapagpapasalamat kami sa lahat ng bagay na katulad ng sinabi ni Pablo sapagkat naunawaan namin na lahat ng pinapahintulutan mo sa aming buhay ay kinakasangkapan mo para ikaw ay maluwalhati at madalam kami sa walang hanggan. Salamat po sa mga pangako mo at salamat din sa pangako na hindi mo kami pagtutulangin sa mundong ito. Tulungan niyo kami na sumampalataya sa pangalan ng